Good morning. Praise the Lord. Thank you, gentlemen, for using your gifts and talents uh, for God. So this morning is the first Sunday of September at nagsisimula po tayo ngayon sa ating pong bagong bagong pag bibigay ng emphasis for this month of September. So panalangin ko po, mga minamahal, na makita po natin ang kadakilaan ng Diyos sa araw na ito. Tulungan tayo na sa pamagitan po niyan ay makapaglingkod po tayo sa Kanya. So, maaari ho ba tayong tumayo? So, stand please. So, stand. So, manalangin po tayo. At muli alalahanin po natin ang kabutihan ng dakilang Diyos sa atin. At pasalamatan siya sa lahat ng Kanya pong biyaya na Kanyang pinagkaloob po sa atin. So magkaroon po tayo ng short moment of prayer before we hear our message. So tayo po ay manalangin. Habang tayo po ay nakatayo, let's read the Psalm 100. Psalm 100. It's a familiar part of scriptures for some of us who even memorize it. And just 5 verses, Psalm 100. Basahin po natin ito ng sabay-sabay sa pagbasa po natin in the King James Bible. It begins with make a joyful noise. At basahin po natin Psalm 100 verses 1 to 5. Okay? Sabay-sabay po tayo. Psalm 100, ready, begin. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord, He is God. It is He that has made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. May God bless His word. You may take your seats. So I'm just going to use these verses, ito pong Psalm 100, to introduce our theme for this month. So ang nais ko po na maintindihan po natin, dalawang bagay. There are 2 things that we could find here in Psalm 100 that hopefully we'll be able to know and understand. Ito pong September and October. At dalawa pong bagay, mga minamahal, that the Lord or Yahweh or God, the Lord is great. The Lord is great.
and that the Lord is good. So God is both good and great. At dito po nakakabit yung kanya pong glory, yung kanyang kalulatian. So alam po natin, alam po ba ninyo na ang Diyos ay dakila? Diba? Amen? Siya ay mabuti. At dahil po sa kanyang greatness and goodness, we glorify Him. We praise Him. We worship Him. We serve Him because of His goodness, and greatness. At yun po ang magiging foundation of our stewardship emphasis. So it's not so much dun po sa mga bagay o yung mga magagawa po natin, yung opportunities po natin, our time, our talents, and our treasures are not really the main focus of our stewardship. Ito po ay mga kaloob na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Pero kanino ba dapat tayo nakafocus? So saan dapat nakatanaw yung ating mga mata? So we should be looking at God. We should be cherishing the giver more than the gifts. And so kung maintindihan po natin yan, kung sino ang Diyos, kung ano po ang Diyos, mamulat po ang ating mga kaisipan sa kadakilaan, sa greatness, at sa kabutihan ng Diyos. So wala ho tayong magiging problema. Wala na ho talaga tayong dapat pag-usapan. Okay? Dahil kung tayo po ay naka-focus sa Diyos at hindi nakatingin dun sa anumang bagay na inilagay ng Diyos sa ating mga kamay, naniniwala po ako na maluluwalhati lalo ang ating Panginoon Diyos. So this morning, I'd like to speak on the greatness of God. The greatness of God. Kung ang Diyos po ay dakila, He is big. Okay? So malaki po ang Diyos natin. Para po dun sa mga gustong isipin, na ang kahalagahan ay andoon sa bagay na, when something is big, di ba? Ang laki ng bahay mo. Ang laki ng, ng building. Okay? So we think size matters and it makes it important. Well, in a sense, ang Diyos po natin ay malaki. Sobrang laki ng ating Diyos na hindi natin siya makita. Okay? Now, God is great. Ang mga Muslim po, yun ang kanilang sinisigaw. Okay? God, or as they call yung kanilang kinikiralang Diyos, si Allah, which is not the God of the Bible, who is Yahweh, sinisigaw nila, Allah is great. Okay? God is great. At dahil sa kanilang paniniwala doon, handa silang pumatay. Okay? They are prepared to kill everyone. Dahil naniniwala sila na ang Diyos ay He is great. Hindi ho kailangang patayin ng Diyos lahat para mapatunayan lang na siya ay, dakila. Okay? At the same time, most people, and I believe ang mga Kristiyano, ay naniniwala na ang Diyos ay mabuti. God is good. But sometimes, it is to the exclusion of God's greatness. Na tayo, mabuti ang Diyos sa atin, at tayo importante sa harapan ng Panginoon Diyos, we are too important, okay, na hindi na mahalaga ang Diyos.
we people take God for granted. Ang naging mas mahalaga na ngayon, dahil tayo yung naging object ng kabutihan ng Diyos, hindi na mahalaga ang Diyos. Tayo na ang nasa sentro. Tayo na po ang nasa focus. I believe the truth, the ideal, yung pong katotohanan, ay nasa gitna. Of course, that's not always the case, okay? But we need to emphasize both. Kailangan magkaroon po ng balanse sa dalawang ito. Okay? Now, of course, dakila po ang Diyos. Pero God revealed Himself also as being good. So, having those two things in mind. Okay? So, kung iisipin po natin, kung ano ang ipinahayag ng Diyos sa Kanya pong salita. That is His goodness, and His greatness. What is the first thing that comes into your mind when you think about God? Tanong ko po sa inyo, do you think about God? So, naiisip mo ba ang Diyos? The fool, sabi po ng Biblia, yung pong mangmang. Ang Diyos po wala sa kanyang isipan. So sana po hindi tayo mangmang. Sana po hindi tayo yung sinasabi ni David that the fool had said in his heart, there is no God. So kung tayo po ay nag-iisip patungkol sa Diyos, dahil siya po ay nasa ating isipan at naaalala po natin siya. So therefore, what is the first thing that comes to your mind about God? And here's the problem. Most people do not think about God. Marami po sa mga tao, dumaan ng isang buong araw, hindi nila naisip ang Panginoon. Dumaan ang isang buong linggo, nakaligtaan nila na bigyan ng pagpapahalaga ang Diyos. So I think that's our first challenge. Okay? We are too selfish. Ang unang-unang palaging iniisip po natin ay yung number one. Sino ba yung number one? Tayo, yung sarili natin. Ano ba ang gusto natin? Ano ba ang mabuti para sa atin? And what's so great about us? Okay, masyado tayong mahalaga. Pero kung malampasan po natin yan, mga minamahalan, and we think about God, what's the first thing that you think about Him? And this is the second problem. Kung iniisip po natin ang Diyos, kung ang Panginoon po ay sumagi po sa ating mga isipan, it is this, we have a low view of God. Mababa po. Napakababa po ng ating pananaw sa Diyos. Na anumang bagay na pumasok po sa ating isipan and therefore subject to our thoughts and our ideas, so maliit yan. Kasi kaya nating isipin. Diba? Anumang bagay na kaya nating isipin at itindihin, maaring napakababa po para po sa atin. So hindi ho madali. Actually po hindi ho isang madaling bagay na isipin ang Diyos. But the problem is, when we do think about Him, we take Him for granted. And of course, there are also wrong views. Okay? Wrong views about God. Yung mga maling akala, maling pananaw patungkol sa Diyos. And it is this, ito po yung constant tug of war, naghihilahan between the greatness of God and the goodness of God. Yeah, God is great. God is great. But God is a cosmic killjoy. Yeah, dakila ang Diyos, kaya lang, killjoy si God. Dahil siya ay dakila at yun ang pinaka-importante sa Kanya, hindi niya iniisip, He doesn't care. His creatures are not important to Him. Okay? So, in a sense, that is true. Okay? It is true. Hindi ho, kumpara po sa Diyos, we are just creatures. We are not important.
Ang Diyos po ay magiging Diyos at mananatiling Diyos kung tayo po ay hindi niya nilikha. If God didn't create us, He would still be eternally happy. God would still be God if we are not here. Pero kung ang Diyos po ay wala, wala rin tayo dito. So, lahat po ng bagay ay talagang Diyos talaga. Pero ito po nga kasi ang isip po natin. Out of our selfishness, we think God doesn't care. Yes, He does care. But dapat wag natin kalimutan yung Kanya pong kadakilaan. So isa po sa mga unang bagay, one of the first things that should come into our mind, kung iisipin po natin, and if I may suggest, is this, is that our minds cannot comprehend God. So God is incomprehensible. So we could not think of Him. So hindi ho natin kaya. Hindi ho natin kayang isipin kung ano ba ang Diyos. Hindi ho natin maintindihan. At sikapin man natin na intindihan, we cannot think of Him like we think of other things. So hindi ko pwedeng isipin ang Diyos katulad kung paano ko iniisip ang isang tao. Because God is not a man. God has no comparison. And because God is infinite, ibig sabihin, endless, walang boundaries. And that He is eternal, siya po ay walang hanggan. So imposible para sa atin, kahit subukan po natin, na completely maintindihan po natin ang Panginoon Diyos. Kahit napakatalino mo, kahit ikaw ang pinakamatalinong tao sa nabuhay sa mundong ito, no matter how gifted you are, you're a genius, you cannot grasp God. Para pong isipin nyo nilang po yung kalawakan, okay, the cosmos, the universe, the material world, okay, yung pong bagay na nakikita natin at yung mga bagay na pwede nating makita na hindi pa natin nakikita, okay, ito lamang nga pong material universe, okay, the cosmos. It's hard for us. It's difficult for us to comprehend it. No matter how far you step back. Diba? So, isip natin, napakalaki ng mundo. Pero kung lalabas po tayo sa mundo at makikita natin na meron pang ilang mga bagay na, that are there in the universe. Na ang mundo pala po, ay isang maliit na bahagi lamang. At kung pwede tayong sumakay sa isang spaceship, okay, at makarating tayo sa dulo ng universe, gaano man katagal ang biyahe, di ba? Gaano man kalayo, napakahirap po. Pero ang Diyos po, kung ikukumpara po natin sa Kanya po nilikha, which is the material universe, maliit lamang po ang nilikha ng Panginoon. Hindi ho natin kayang sukatin yung nilikha ng Panginoon Diyos. Mas lalo na yung lumikha. We'll talk about that more later. Pero kahit gaano ka lumayo, okay, para makita mo yung horizon o yung perspective, okay, parang hindi ka pa rin umalis. Parang andong ka pa rin. Parang hindi ka gumalaw. Ganun po ang Diyos. Okay? Akala mo marami ka nang naintindihan na halaman patungkol sa Kanya, pero pag dumating ka sa point at tinignan mo na, what? Anong alam ko tungkol sa Diyos? Parang wala. Okay? So God reveals Himself to us in His Word. So kaya nga po, ano ba yung kailangan nating malaman patungkol sa Diyos? God has pinahayag po sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Kanya pong salita. Ang Diyos po
binuksan niya po ang kanyang sarili. At ang kanya pong kalooban, kagustuhan na malaman patungkol po sa atin, we could find it in the Bible. And the Bible is the Word of God. It is in the written Word. But God has ultimately revealed Himself to us by His Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng ating Panginoon. You see, napakaganda po niyan mga minamahal kasi makikilala natin ang Diyos na who is incomprehensible, infinite, and eternal. Makikilala po natin ang Diyos when we focus our eyes on Jesus Christ. At masasabi mo na, kilala ko ang Diyos. I know God. And when we look to Jesus, you don't need to step back so far. Okay? Hindi ka kailangan dapat napakahusay, napakatalino. Kilalanin mo lang si Jesus. Tingnan mo lang ang anak ng Diyos, si Kristo Jesus, at makikilala mo ang Diyos. Hindi ba sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad kay Philip, hindi ba matagal niyo na akong kasama, pag nakita niyo na ako, nakita niyo na rin ang Ama. And so while God is incomprehensible, hindi ho kayang maunawaan ng ating pong isipan, yet we could know Him perfectly through His Son, Jesus Christ. So kaya nga po, hindi lang po ito mga minamahal about theology. Maganda pag-aralan yung theology. And we should every day study about God and think about God. Pero ito po ay dapat ay magdala po sa atin pagkilala sa kanyang anak na si Jesus. Na siya pong talagang nagpakilala sa atin who God is. Now, the problem that we also have to avoid is the problem of idolatry. Na pag iniisip po natin ng Diyos, ay hindi ho dapat tayo dumating po dun sa pagkilala po natin na ang Diyos ay parang bagay na ating pong sinasamba. Okay? So we will fall into idolatry if we do not have a proper view of the greatness of God. Bakit po? Kasi sa sandali po na maisip po natin that we could make God into something that we can manage, something that we can manipulate. Diba? So ang Diyos-Diyosan po, So I'm speaking about not just yung mga literal na mga Diyos-Diyosan. Of course, obvious po 'yan, Malinaw po. Okay? God, that is not God. Okay, hindi po yan Diyos. Yan po ay Diyos-Diyosan po yan. Pero kung iisipin po natin dahil ganito na ang Diyos sa isang bagay that we can manage, we could carry around, okay? At kung hindi natin kailangan ng Diyos, pwede nating itago muna sa isang sulok at pwede nating, so ngayon hindi mo ako makikita dahil hindi mo na kita kailangan yun. Pero pag kailangan kita, okay, alam ko kung saan kita hahanapin. That is essentially what idolatry is about. Okay? And if you think that you can manipulate God, okay, ibig sabihin, meron kang mga bagay na pwedeng gawin tama sa Diyos, just say the right words, just say the right prayers, okay? Mag-alay ka lang ng ganitong bagay at papakinggan ka ng Diyos. Ang Diyos po ay isang bagay po na something that we could manage and manipulate. And that is the motivation of idolatry. Kaya po ang mga tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan kasi ginagamit po nila ang Diyos-Diyosan para makuha ang isang bagay na gusto nila o kailangan po nila. In order to get what they want. Hindi ho nila gusto ang Diyos. Kailangan nila ang Diyos para makuha ang
isang bagay na mas kailangan po nila. And therefore, that is idolatry. And we see that, okay, in Romans chapter 1, when men began to serve yung mga bagay na nilikha ng Diyos, creation, rather than the Creator. Let's just read Romans chapter 1. Verse 25. Okay, pansin niyo po, who changed the truth of God. So binago po nila yung katotohanan patungkol sa Diyos into a lie. So pag binago mo ang truth of God, it becomes a lie. And worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. At paano po nila ginawa ito, mga bagay, mga minamahal? Sinasabi niya po rito, verse 21, because that when they knew God, they glorified Him not as God, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Verse 23, and change the glory of God, of the uncorruptible God, into an image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. Hindi ho natin pwedeng baguhin ang Diyos. Pero ito pong mga taong ito, at tayo po yan, ang tao po, binago ang Diyos. They changed the glory of God. At ginawa siyang parang tao, parang hayop, parang ibon. But as Isaiah wrote, kanino ho ba natin maaring ikumpara o ihambing ang Diyos? Go to Isaiah chapter 46. Okay, makikita po natin that we cannot compare God. To whom will He liken me and make me equal? And compare me that we may be like. So, si Yahweh po, ang Panginoon, ang siya po na nagsasalita po rito. At tinatanong niya po, mga minamahal, kanino natin ihahalin tulad ang Diyos? Kanino po natin ikukumpara ang Diyos? Verse 6, they lavish gold out of the bag and weigh silver in the balance, and hire a goldsmith and make it a god. They fall down, yea, they worship. Okay, so they worship what? Ito pong an idol. And what is the idol made of? Gold, yes, gold. Silver. Mga bagay po na mahalaga. Pero makikita po natin, na hindi ho natin pwedeng ikumpara ang Diyos sa anumang bagay na Kanya pong nilikha, at mas lalo na sa anumang bagay na ginawa natin, na nilikha natin. At yun nga po nakakatakot, di ba? Nung una, sinasamba natin yung nilikha ng Diyos. That's bad enough. Pero sambahin mo yung ikaw ang lumikha, ano po yun? That's corruption. Okay? Kasi tayo po inilikha ng Diyos, tayo ba isasambahin ng Diyos? Kahit gaano ang pagkakalikha po sa atin ng Diyos, hindi ho tayo maaring sambahin o paglingkuran ng Diyos. So bakit tayo po na tao na nilikha sa wangis ng Diyos? Bakit pinaglilingkuran natin yung bagay that ginawa lamang natin? Hindi po, mga minamahal. Ang ginawa, ang nilikha, ang dapat siyang maglingkod at sumamba sa lumikha. And that is idolatry. At kung ang isipan po ng tao ay nakagapos sa Diyos-Diyosan, hindi niya ho makikilala ang tunay na Diyos. Because God is a living God. And so do not lose. Do not lose. Huwag humawala sa atin
that sense of wonder and awe, yung pagkamangha po natin sa Diyos. So sandali po, mga minamahal, na mawala po yung ating pagkamangha sa Diyos. At nawawalan po tayo ng interest sa Diyos. And we take God for granted. And that's the problem. We cannot serve God. We cannot know God. We cannot worship God if we are not anymore interested po sa Kanya. So ang tanong ko po sa inyo, mga minamahal, interesado pa ba tayo sa pagkilala po natin sa Diyos? Tandaan po natin, madami pa ho mga bagay ang hindi ho natin na nauunawaan patungkol sa Panginoon Diyos. So bakit po tayo mawawalan ng interest sa Kanya? Bakit ho, mga minamahal, that we may lose our wonder, our sense of awe of God? Okay? When was the last time na naisip mo ang Diyos at sinabi mo sa sarili mo, wow, okay. Okay, if I could use this word, grabe. Okay, ganun pala yun. Okay, tuwing iisipin ko yung isang bagay na dakila, that's all I could say. It's incredible. Napakadakila po ng ating Panginoon Diyos. Pero ito po ang problema po sa atin, and I keep going back to idolatry because ang isa pong Kristiyano, ang isa pong mananampalataya, pwede pa rin bumalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pwede pa rin po. I'm not saying you go back to the literal idolatry. But it's this. Okay, it's this. Na nagiging interesado lamang tayo sa Diyos kung alam natin meron siyang ibibigay sa atin. So pag-uusapan natin yan mamaya. We'll talk about that more. Okay? Because marami po sa atin, okay, yours truly included. Sino ba naman sa atin ang hindi magiging excited kung ano ang pwedeng ibigay sa atin ng Diyos, kung ano ang pwedeng gawin para sa atin ng Diyos, which is also true. Pero alam niyo po, mga minamahal, God gave us all that we need and plus much more. At hindi ho yan kondisyon, mga minamahal, for us to love the Lord with all our hearts, our soul, our mind, and our strength. Now, bakit po ang Diyos ay dakila? Okay, so dakila ang Diyos. Okay yun. Pwede ko tanggapin yan. Pero ano ang dahilan? Why is He great? And it's not just because of size or that He is bigger than His creation, but because God is above all things. Siya po ay nasa ibabaw ng lahat ng bagay. Ang Diyos po ay hindi nakahalo, okay, sa kanyang creation. So that yung mga sumasamba po sa mga lahat ng bagay, sa mga puno, sa mga creation, sinasabi nila, ang Diyos ba nasa lahat ng dako? Yes. Okay. So kung ang Diyos ay nasa lahat ng dako, nasa upuan ba siya? Yes. So pag sinamba ko yung upuan, sinasamba ko ang Diyos? No. Okay, mali po yun. Because God is great and He is above His creation. Pansinin po natin ng ilang mga verses. So you have to look at the entire Bible para masimulan po natin maintindihan the greatness of God. But in Psalm 99, okay, Psalm 99, is it 99? Okay, Psalm 135 verse 5. Okay, it says the same thing, Halos kapareho po ang kanyang sinasabi, 135 and verse number 5.
For I know that the Lord is great and our Lord is above all gods. In the first verse, sinasabi po doon na ang Diyos ay He's above all men. Okay? Above all people. And now He is saying here that He is above all gods. Okay? So notice yung gods po rito ay G, okay? Lowercase, okay? Small g, G-O-D-S. Gods. So meron bang ibang gods? Meron po. Okay? Yung mga maliit. Of course, merong mga Diyos-Diyosan, merong mga gods that are non-entity, that are lifeless. Okay? Pero anumang bagay po na sabihin nating great o yung dakila, pwedeng tao, pwedeng spirito, okay? Na pwedeng sambahin ng tao, we consider them as gods pero not the capital G-O-D. Okay? So anyway, sinasabi po dito na ang Diyos, nasa ibabaw siya. He is above all men and above all gods. Okay? Ibig sabihin po ang mga minamahal, He is able to, to step back at makita niya tayong lahat kung ano po tayo. Ang Diyos po pwedeng ilayo yung kanyang sarili. Okay? He could step back and look at all things. Look at all the small G-O-D, gods. Kaya niya pong gawin yun. He can oversee them and manage them. Tayo, hindi ho natin pwedeng gawin sa Diyos yun. Hindi natin pwedeng gawin yun sa iba. To be able to step back and look at all things that God created. Pero ang Diyos po, siya po ay dakila dahil yung kanya pong pagmamanage, sa lahat ng bagay. So walang anumang bagay na hindi po alam ang Diyos, ay hindi nakikita ang Diyos patungkol po sa atin. That which concerns us, that which concerns His creation. At sa Psalm 8 po, Psalm 8 verse 1, O Lord, our Lord, how excellent is Thy name in all the earth, who hath set Thy glory above the heavens. So ang kaluwalhatian po ng Diyos, ang Kanya pong kadakilaan at kabutihan niya, pero ang kadakilaan niya po is above all things. And when you're above all things, you are in charge. Okay, you are sovereign. You are in control. Okay? You can manage when you are able to oversee some things. And in this case, ang Diyos po ay kayang panghawakan ng lahat ng bagay dahil siya po ay nasa ibabaw. He is on top of things. Now, why is it important? So, babalik po tayo dito sa Las Piñas ngayong September 7. Okay? September 7. Why is it important for us to view the greatness of God as stewards? So by the way, ano ho ba yung steward? Okay? A steward is a servant. Ito po ay isang manggagawa. A servant. Pero siya po ay merong responsibility na parang supervisor or manager. At tayo po na mga mananampalatayang matapat, tayo po ay itinalaga ng Diyos na maging mga katiwala. We are stewards. So bakit po mahalaga na maintindihan po natin yung greatness of God, yung kadakilaan ng Diyos as stewards? Because that put things into proper perspective. If we have a proper view of God, okay? Yung tamang pananaw po sa Diyos, sa kadakilaan po ng Diyos,
maintindihan po natin that God is greater than all His creation. Huwag na huwag po natin sasambahin ang anumang bagay na nilikha ng Diyos at mas lalong malaking kamangmangan, sambahin mo yung ginawa mo. God is greater than His creatures. Hindi ho natin pwedeng ipantay. Okay? Nasabihin natin, ang Diyos ay parang, minsan ginagawa natin yun para maintindihan po natin. But guess what? God is not anything like His creatures. Okay? God cannot be made equal or likened to anything as we read in Isaiah 46. Now, ikumpara naman natin yung nilikha ng Diyos sa ating sarili. To us. So ano pong perspective po natin? Maintindihan po natin, mga minamahal, that we are very small. We are quite, insignificant. Kung ikukumpara po natin ang sarili po natin, either yung tayo as an individual or as a race, yung buong sangkatauhan po, kumpara po sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, both visible and invisible, makikita po natin, mga minamahal, that not only we are small, we are quite insignificant sa harapan ng Panginoon Diyos. Tingnan natin sa Isaiah 40 verse 15. So why should God be interested in us? Isaiah 40 verse 15. Sabi niya po rito, behold, the nations are as a drop of a bucket and are counted as the small dust of the balance. Behold, He taketh up the isles as a very little thing. Ang mga bansa, parang isang patak lang ng tubig sa, yung bucket? Sa timba o balde. Hindi mo makakailangan ng balde, tabo na lang siguro, pwede na. Isang patak lang. Ano po yan? Ang mga bansa. Anong bansa? Amerika? Okay. Russia? China? Okay. At kasama dun yung ibang mga bansa at yung mga maliit na bansa katulad ng Philippines, bagamat maraming tao at kalat-kalat sa buong mundo. Okay. Pero ang sinasabi po sa atin, mga minamahal, okay, no matter how much pride, we take up for our nation, diba? And we should be proud of what we are. Pero mga minamahal, ano po ba tayo? Pag samasamahin po tayong lahat, isang tulo lang pala tayo ng tubig sa timba. Okay? Kung bigyan kaya kita ng isang tulo ng tubig ngayon, ano yan? Anong gagawin ko? Kulang yan. Hindi ako masasamid yan. That's what we are. And notice, sabi niya po rito, we are also counted as a small dust of the balance. Nakakita na ba kayo ng alikabok? Yeah, pero minsan maraming alikabok, di ba? Yung winawalis natin. Sabi ito, we are just, dust of the balance. Yung kaperasong alikabok po ngayon, mga minamahal, ilagay nyo sa timbangan, ni hindi gagalaw yung timbangan. We are just dust. Wala tayong bigat. We are worth, nothing. We won't even register yung weight po natin. Ano ang sinasabi? Ikaw? Hindi po. Tayong lahat. Lahat-lahat po tayo. Tayo po ay nakatira sa isang malaking alikabok na lumulutang-lutang dito po sa kalawakan. All 6 billion. Gano'n na ba karaming tao sa Pilipinas? Naka 100 million na yata tayo, di ba? 100 million. Di ba? Isipin nyo po, yung kaperasong alikabok, pakihati nyo po ng 6 billion times.
at kunin mo yung isa, ikaw yun. Napaka insignificant we are just in this world, in this universe. We are nothing. Pero mga minamahal, ano humang ginawa para sa atin, Diyos? Kung babalik po tayo sa Psalm 8, ano? We started reading verse 1. Psalm 8. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who hath set thy glory above the heavens. So makita po natin, the heavens. Okay? Ang earth po ay napakaliit. Yung earth ay pwede mong ilagay sa Jupiter at mawawala yung earth. Okay? Pero yung Jupiter pwede mong ilagay sa sun at mawawala yung sun, ay mawawala yung Jupiter. Parang napakaliit lang. Pero meron daw mga, according to, and astronomy is a fascinating, field of science, na sinasabi po nila, and I don't really know paano nila nasusukat, pero yung ating buong solar system, pwede mong ilagay sa isang napakalaking star. Millions of times bigger than our solar system. So can you imagine how large, the heavens are? But compared to the glory of God, His glory is above the heavens. So verse 3, when I consider the heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. So, stop there. Sa kabila po, mga minamahal, ng ating pong pagiging masyadong maliit at masyadong insignificant, kanino po itinalaga ng Diyos yung lahat ng kanyang nilikha? To whom did He delegate? Ano po sabi po rito? Thou hast made him a little lower than the angels. Kung meron pong Diyos, merong angels. Nakakita na ba kayo ng angel? Hindi yung artista, okay? Yung angel po ay, meron pong angels. In fact, andito po sila ngayon, nag-oobserba sa atin, nakikinig sa atin. Yung isa ay ginigising tayo, yung isa sabi, matulog ka muna, okay? So, dalawang klaseng angel yan, So, andyan sila ngayon. Pero ano pong sinasabi sa atin ng Bible? Dahil sabi ng Bible, merong angel, so naniniwala tayo, there are angels. Pero angels are much nobler than us. Mas dakila po sila kaysa atin. Don't you agree? Yes, di ba? Mas marunong sila kaysa sa atin. Pero makikita po natin that while we are made a little lower than the angels, it says here, thou madest him to have dominion over the works of thy hands and hast put all things under his feet. Kanino ho pinagkatiwala ng Diyos ang lahat ng bagay? Sa mga alikabok, sa mga maliliit. Okay? Of all His creatures, we are not the smallest, by the way, but yet we are small, yet He put us in charge. Di ba? Parang basketball, bakit kung sino yung pinakamaliit, yun yung, di ba? Yun yung captain ball, Dapat yung higante, yun ang, kasi higante siya, hindi. Kung sino yung maliit, yun yung in charge sa ng play, Siya yung nagde-direct ng lahat ng bagay. Alam nyo, ganun po ang karunungan ng Diyos. Hindi ko maintindihan. Pero God has appointed man. Okay? You and me. At lalo na po ang mga believers. Because not only are the physical
creation, but also spiritual things. Now, we could only speculate that because God made us in His likeness. Tayo po ang inilagay ng Diyos, okay, hindi po ang mga anghel, dahil tayo po ay nilikha sa likeness and image of God. Pero ito po isang bagay. Nagkasala po tayo. We have sinned. At meron po mga anghel na ni minsan hindi pa nagkakasala. Pero they are not in charge of things. God has placed us as God's stewards of His creation. So what is our response to all these things? Okay? O Diyos, okay? Ang laki-laki ng pinagkatiwala mo sa amin bilang tao. And to this we respond in awe and wonder, and huwag ka na magtanong, lumuhod ka na lang at magpasalamat na ito ay ginawa niya para sa iyo. At kung merong binigay sa iyo ang Diyos na pinagkatiwala sa iyo, magpasalamat na lang tayo. Huwag natin sabihin, bakit sa Kanya mas malaki? Buti nga yun. Konti lang sa iyo, di ba? Pero kung sakaling we are overwhelmed by what God has entrusted to us, we just worship God. We worship God. And seeing God's greatness, na ang Panginoon po ang nag-oversee lahat ng bagay because He is above all things, is an essential part of our stewardship. And by our stewardship, sa ating paglilingkod po, sinasamba natin ng Diyos. At sa pagsamba po natin sa Diyos, tayo po ay naglilingkod sa Kanya. So since God is bigger than us, He expects us to trust Him. For God is bigger than our task. So ang stewardship po, nagiging conscious po tayo, sandali, okay, merong pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hindi sa atin yan. Hindi tayo ang gumawa niyan. Ibinigay lang sa atin. Problema ba yon? Yes, problema yon. Kasi maliit lang tayo eh. Pero ini-expect din ng Panginoon, inaasahan ng Diyos, na sa pagtupad po ng ating stewardship, ay magtitiwala po tayo sa Kanya. We will trust Him. Because God is bigger than our stewardship. God is bigger than our problems. Your task is from God. Your task is from God. Yung mission mo, yung purpose mo, bakit ka nandito, yan po ay galing sa Panginoon Diyos. At Diyos ang bahala. God is responsible for giving to us all things na kailangan po natin para tayo po ay magtagumpay sa Kanya pong pinapagawa sa atin. So kung tayo po ay palagi nakafocus sa Panginoong Hesus, if we focus on the greatness of God through our Lord Jesus Christ, we must always be thankful. Diba? In everything, give thanks. Mahirap po, Pastor, kasi I'm not up to the challenge. Well, be thankful. Because hindi dapat tayo tumingin dun sa problema lamang. Okay? Nakikita natin maraming problema on the horizon, but we need to focus on Jesus Christ. We need to see God. That's why, kaya nga po, alam nyo, kung kayo po'y katulad ko, I worry. Do you worry? Sino ho dito hindi nagwo-worry? Meron bang hindi nagwo-worry dyan? Meron. Doon, sa kabilang street, meron po mga hindi nagwo-worry. Yung mga customer nila sa punerarya. Okay? Wala na silang problema. So in other words, mga minamahal, okay lang yung aminin natin. Nagwo-worry ba kayo? Yes. Lahat po tayo. Okay? Iba sa inyo ay nagwo-worry tungkol sa pera. Okay? Well, I understand that.
Normal lang po yun. Yung iba sa inyo ay nagwo-worry, ano ba ang kakainin natin mamaya? Well, ako rin. Okay? Iniisip po natin yung mga bagay niyan. Pero ang sinasabi lang po natin, we should not worry. Hindi po dapat tayong mag-alala. Because if we do, ito po ang assumption po natin. Babalik po talaga tayo doon sa ano ba yung iniisip natin tungkol sa Diyos. Our assumption will be is this, that whatever is it that we worry about is greater than God. Papayag ba tayo sa isipan natin, sabihin natin, na yung pangangailangan natin sa pera, pangangailangan natin sa buhay natin, mas dakila kaysa sa Diyos natin? No, I won't say that. Hindi ko maaaring sabihin yan. Pero iniisip natin, Diba? Sa natin kukunin ang ganito. Pinagkatiwala nga sa iyo ng Diyos ang lahat ng bagay. Okay? At ibibigay ng Diyos sa atin anumang bagay na kailangan natin para magawa natin yung Kanyang pinapagawa sa atin. So the perspective is that God is greater than our task and the problems that come with it. And if we are His stewards, yun lang po ang inaano ko po sa inyo. Convinced ba tayo na stewards po tayo? Then if we are, God will take care of us. Okay? Yung iba say, okay, sige. Huwag ko kayo matakot sabihin na, yes! Okay po yan. Okay? Tinatanggap ko yan. Araw-araw. Any day, I'll take that. God can take care of me because He has delegated me to His business. So kaya nga po, yung Israel po, at ang Israel po ay, marami tayong matutunan sa Israel. Sa Numbers chapter 13, you don't need to turn there, but you know the story. Di ba? Nagpadala si Moses ng 12 na spies, yung mga magtitik-tik dun sa promised land. Tingnan nyo nga kung anong meron dun. Okay? At nung bumalik yung 12 spies, okay, they all agree, maganda yung promised land. Ang ganda ng lupa. Very fertile. Totoo nga yung sinasabi ng Diyos. It is a land flowing with milk and honey. Talagang pag nilagay natin yung mga baka natin doon, talagang daming gatas. Okay? At dahil may honey, may mga bees, so mabubuhay yung mga pananim natin. No, talagang napakaganda itong lugar na ito. So ang sabi ni Caleb at ni Joshua, pumunta na tayo ngayon. Okay, let's go and claim the land. Pero ang sabi nung 10, okay, sabi nila, kaya lang andoon ang mga giants. Yung mga nakatira doon, mga 7-footer. Okay, parang si Goliath, malalaki. Okay, tayo ay maliliit lamang. So, hindi natin sila kaya. Pero sabi ni Joshua at Caleb, kaya natin. Sa tulong ng Diyos. At naintindihan po nila yung sinasabi ko po sa inyo about the greatness of God. That God is infinitely and eternally greater than any of His creatures. Dahil tanong ko po sa inyo, sino bang gumawa kung problema po yung giants, sino bang gumawa ng giant? Di ba si Yahweh din? Ang Panginoon din ang gumawa niyan. So, ibig sabihin, kung ang Diyos ang gumawa niyan, kayang alisin ng Panginoon Diyos. Itong problemang ito po mga bagay na ito. But they went down a little bit further at sinabi po nila, ang tingin nila sa atin para tayong mga tipaklong. Okay? Sino sa inyo kumakain ng tipaklong? Okay? So, that's your problem. Okay? So, itong mga taong ito, kakainin lang tayo nito. Okay? Para tayong mga tipaklong sa kanilang harapan. These are people that eat the inhabitants thereof. Mga cannibal ito, kakainin lang nila tayo ng buhay. Well, yeah, nakakatakot nga yun. That's a cause for alarm
and concern. Okay? At magiging mahirap po para sa kanila. But you know what? We make the same mistakes. Okay? Kasi hindi ho sila nakatingin sa Diyos. At kung nakatingin man sila sa Diyos, hindi nila naiintindihan yung kadakilaan ng Diyos. So our concerns, okay? So we need to see the big picture. So habang lumalayo po tayo at tinitingnan po natin ang problema po natin, di ba? Alam niyo po, anumang bagay na malaki, lumayo ka lang, liliit yan eh. Totoo ba yun? Di ba? 7-footer, tingnan mo, ganyan lang pala kalaki yan, ano? Di ba? Okay. Sabi nga alam mo, pag malayo ka, maganda ang tingin ko sa iyo. Okay. Ang problema, pag lumapit ako, yun. So, parang ganun po. So, ang problema po natin, mga minamahal, gets much smaller. And we put it into proper perspective kung ito po hinahanay po natin sa kadakilaan ng Panginoon Diyos. So, mahalaga po yung paano tayo nag-iisip at kung ano yung iniisip po natin. So what we think about God, what God thinks is very important. So ito po ang dapat po nating maging concern, if we could call it a concern. Our main concern ought to be what the Lord thinks of us and what we think about God. So as His servant, so do not think that God cannot help us do what He expects us to do. Tutulungan po tayo ng Diyos. Hindi para gawin yung gusto natin, kundi para magampanan po natin yung Kanya pong ine-expect sa atin. When we trust Him. At pangalawa po, that nagkakamali po tayo kung iisipin po natin, mga minamahal, na hindi kaya, o gusto ng Diyos. Because God is good also. We'll talk about that sometime. Hindi kaya o hindi gusto ng Diyos na ipagkaloob sa atin yung kailangan natin para gawin yung Kanyang kagustuhan. So in other words, mga minamahal, if we see God this way, panalo na po tayo. Okay? You don't have to think about the possibility na tayo po ay maaring magkulang o maaring mabigo. Hindi po, mga minamahal. 1,000,000 years, never we could say God is greater than all these things. So let's pray. Our loving Father, thank you for allowing us to see with our minds and open our hearts, O Lord, para kami po, Panginoon, ay mangahas na magtiwala po, Panginoon, sa bagay na tinatanggap ng aming isipan patungkol sa iyo. At humakbang po, Panginoon, at gawin ang mga bagay na iniisip po namin na inaasahan niyo po para sa amin. Dalangin ko, Panginoon, sa iyo na sa pagganap po namin ng aming pong tungkulin as Thy faithful stewards, help us, O Lord, to see Your greatness. Dalangin ko, Panginoon, sa iyo na huwag po kaming mapangunahan ng pag-alala, ng takot, o maging sa aming pong pagiging makasarili, dahil mas pinapahalagahan po namin ang mga bagay na inyo pong nilikha kaysa mga bagay po, Panginoon, kaysa sa iyo na dapat po naming pahalagahan. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samong dalangin at pinagkakatiwala sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen.